corazón. La vida me cambiaste por ti. Creo en el amor. Padiin ang halik niya. Hindi ko maipaliwanag ang feeling para ako naglalakad sa mga ulap. Ako, namuntik na sanang maging isang matandang dalaga. Napakasaya ko talaga, Angelica. Sa tingin ko, hindi ako makakatulog ngayong gabi. Alam ko, ganyan talaga pag in love ka. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para hindi siya mawala sa piling ko. Pag-aari ko na si Sergio. At alam mo, Angelica, sisiguraduhin kong hindi maaagaw mula sa inyo ang Hacienda Santibáñez. Kakausapin ko ang mga nakabili nito. O-offeran ko ng doble o triple para maibigay ko ito kay Sergio. Narinig ko kay Mr. Sanhenis na gusto mong ibenta ang shares mo sa consortium. Inalok ko sa kanya, pero hindi siya interesadong bilhin. Siyempre. Pero sinabi niya lang yon para hindi ka umalis. Kailangan ko na talagang umalis dito. Oo, alam ko. Sinabi niya nga rin sa akin. Kung may magagawa lang sana kami para hindi ka na umalis ng Valle Encantado. Hindi. Wala na kayong magagawa. Useless na rin. Isa pa, gusto ko na rin talaga umuwi sa amin. Wala na naman akong gagawin dito. Siguro dahil wala na rin dito si Sergio Santibáñez, di ba? Ganun na nga, Esteban. Pelia, may tiwala ka ba sa akin? Siyempre naman meron. Tutulungan kita. Kukumbinsihin ko si Rodolfo Sanhenis na pumayag na maging absolute owner na consortium. Matutuwa si Antonieta sa mga bigay natin. Masaya ako dahil willing ka na makipag-ayos sa kanya, tulungan siya. Ang hindi ko lang matagalan ay ang asawa niya si Chuy. Maniwala ka sa akin, mabuti siyang tao. Impulsive siya, ignorante pero sobrang bait. May hihingin akong pabor sa'yo. Sige, ano ba yun? Kapag wala na kami sa asyenda, hahanapin ko si Renato. Gustuhin ko man. Pero hindi ko alam kung kaya ko isama si Perfecta. Pwede mo ba siyang bigyan ng trabaho sa asyenda mo? Mabait siya at tapat sa amo niya. Huwag kang mag-alala. Payag ako sa gusto mo. Ang laki na ng utang ko, inosensya. Kailangan ko naman siya. Lalo na kapag kasal na kaming dalawa ni Sergio at meron na kaming mga anak. Huwag mong pababayaan si Sergio. At huwag mo siya ipapaagaw sa iba. Talagang hindi mangyayari yan, Angelica. Ipaglalaban ko siya para hindi siya maagaw sa akin ng kahit sinong babae. Walang sino mang makakakuha sa kanya sa akin, kahit pa si Marimar. Totoo yan, Angelica. Maniwala ka. Sa tingin ko, hindi magiging madaling kumbinsihin si Sanhenis na bilhin ng parte sa consortium. Akong bahala. Alam ko, mapapapayag ko siya. Sana nga. Desperada na ako dahil gusto ko na talagang makauwi. Alam ko rin yan. Hayaan mo, sasabihan kita pag may balita na. Hindi ko na alam kung paano kita babayaran, Esteban. Hindi mo naman ako kailangan bayaran eh. Dahil gusto ko maalala mo ako bilang isang taong may magandang nagawa para sa'yo. Talagang ginulat mo ko sa pagpunta mo rito. Kasi po, may hihilingin sana ako, Padre Porres. Pwede ho kaya akong makahiram sa inyo ng mga textbooks? Yung mga ginagamit sa eskwelahan. Gusto kong turuan magbasa ang mga bata sa El Realengo. Sigurado ka na ba sa gusto mo? Opo, Padre. Pero hindi madali ang gusto mong gawin, Iha. Nakasanayan na ng mga batang yon na walang ginagawa buong araw. Ayos lang yun, Padre Porres. At lalo ka mahihirapan na kumbinsihin silang pumasok sa eskwelahan. Kailangan ko lang makuha ang atensyon nila. Kailangan ko lang ipakitang madali ito para magawa yun. Kung ganun payag ako, tutulungan kita. Anong mga kailangan mo? Pwede niyo ba akong bigyan ng asukal at food color na rin? Gusto ko pong gumawa ng candy para sa mga bata. Ano sa tingin niyo? Anumang uri ng kabutihan ay kinalulugdan ng Panginoon. Gagawa ako ng paraan para makakuha ng asukal at food color. Iisip ako ng ibang pang-inganyo. Pero okay naman siguro ang candy. Alam mo, Antonieta, tila isang magandang bulaklak sa gitna ng malinis na batis ang tingin ko sa'yo. Pero piniling alisin ng Diyos sa batis ang bulaklak na yon at inilipat siya ngayon sa El Realengo. Hindi ako mabuti, Padre Porres. Marami akong nagawang kasalanan. Ang isang nilalang na nagsisisi ay malinis na sa mata ng Diyos. Kaya huwag ka na mag-alala, Iha. Dahil tiyak na mapapatawad ka niya. Tigilan nyo na nga yung mga gamit na yan. Sigurado ako na magagalit si Antonieta kapag nakita niya ang gulong ginawa nyo rito. May maganda akong balita. Tutulungan ako ni Padre Porres. Ano ito? Saan galing ito? May pumunta dito kaninang trabahador sa asyenda ng mga Santibáñez. Sabi niya sa akin ay siya raw si Matias. Galing sa kapatid mo lahat ang mga itong Iha. At tingnan mo, napakarami. Ang swerte niyo, senyora. Nasa inyo na lahat ang kailangan niyo. Sabi niya, magdadala siya ng pagkain.
mga taga rito. Itong mga binigay sa akin, ibabahagi ko sa mga nakatira sa El Realengo. Sa ating lahat. Kahit si Lola kong lagi kang sinusungitan at iniinsulto? Oo, Lupita. Kasama rin siya. Hindi lang ang consortium, kundi pati na rin ang club. Magandang business deal ito. Makakatulong ito para makabawi ka sa mga dati mong pagkalugi. Kaya pumayag ka na maging absolute owner. Para saan din niya kung mawawala rin siya? Huwag ka nang umasa pa, Mr. Santinis. Hindi mapapasay si Beli Aldama. Hindi siya nakuha ng gobernador at ganun din ako. Ganun din ikaw? Oo, senyor. Minsan na rin nahulog ang loob ko kay Beli Aldama. Oo, mahal ko. Ano nga yun ulit? Malapit mo na rin makita ang hacienda, anak. Oo, ang hacienda na sa papa mo dati. At sa lolo mo rin. Magiging sa'yo na yon, anak. Dadalhin din kita sa lugar kung saan dati kaming tumira ng lolo at lola mo sa tuhod. Alam mo ba, magtatayo ako sa lugar na yon ng isang tahanan para sa mga matatanda. Alay ko yun kay Lolo Pancho at kay Lola Cruz. Sisikapin ko rin matulungan ang lahat ng mahihirap sa San Martin de la Costa. Oo, dahil mahirap din si Mama dati. Magtatayo ako ng eskwelahan, mga bahay. Lahat mahal ko. Lahat. Galing ba to sa kapatid mo? Oo, marami pa siyang ipapadala, kasama ng mga muebles. Ayaw mo ba, Chuy? Hindi. Hindi. Mukhang hindi ka natutuwa. Alam mo, hindi ko ito ibabalik dahil gusto kong makatulong sa mga taga El Realengo. Yung mga muebles na lang ang tatanggihan ko. Tutal, masaya na ako sa kung ano meron tayo ngayon. Hindi. Huwag, Antonieta. Tanggapin mo lang ang lahat ng ibibigay niya. Ayos lang yun sa akin. Iisipin ko na lang na galing sa ibang tao yun at hindi sa kanya. Malaki ang utang na loob ko kay Beli Aldama. Pero ni minsan hindi ko naisip na mamahalin niya ako. Dahil alam kong wala siyang ibang lalaking mamahalin. Hanggang sa mamatay siya, isa lang ang iibigin niya. At yun ay walang iba. Kung hindi ang ama na anak niya. Halos hindi ako makapaniwala. Ngayon, kailangan na niyang umalis. At wala siyang pagtutol doon. Magkano ang hinihingi ni Beli Aldama? Malaking halaga, pero sulit. Dahil tsak na mababawi ang ininvest mong pera. Talaga, Esteban? Pwede mo ako maging administrator. Ipinapangako ko, sa loob ng 3 buwan, mababawi mo na ang pera mo. Ganun kabilis? Pangako ko yan, senyor. Minsan, hindi ko pa kayo binigo. O sige, nakumbinsi mo ako. Bibilhin ko na ang share sa consortium ni Beli Aldama. Dapat humanap ako ng magaling na abogado. Sa Mexico? Hindi, siguradong may magaling din dito. Para lang mapabilis ang divorce ko. Kahit mabilis na ang takbo ng kaso ngayon. May kilala ko magaling seryo. Taga rito siya, kaya hindi mo na kailangang umalis para makilala siya. Ayoko kasing... Seryo, hindi ko kayang lagi kang bantayan. Pero ayoko mangyari na magkatagpo uli kayong dalawa ni Marimar Perez. Ay, nangako si Esteban na kukumbinsihin niya si Santinis. Pero mas mabuting hindi umasa. Ang sabi mo, pumunta kahapon si Esteban. Di ko siya nakita. Nung hapon siya dumating. Sa pagkakaalala ko, ang pumunta lang dito sa opisina ay isang lalaking maayos ang pananamit at gwapo. Si Esteban yon. Hindi, imposible yon. Pero ang alam ko, minsan na rin siyang pumunta dito dati. Pinagbantaan niya noon si Bernardo Duarte. Ano bang pangalan niya? Siya si Esteban, Brenda. Malaki na kasi ang nagbago sa mukha niya. Dahil nagpa-opera na siya. Pero siya yun. Tuloy, bukas yan. Good morning, Belia. Magandang balita. Nagawa kong kumbinsin si Rodolfo Santinis na bilhin na ang lahat ng mga shares mo sa consortium. Hiniling ko kay Marimar na kalimutan ang lahat at magsimula kami ng panibagong buhay. Pero hindi siya pumayag sa hinihiling ko. Dahil gusto niya pa rin makapaghiganti sa akin. Ganun pa rin katindi ang galit niya sa akin. Kaya hindi kami magiging masaya kung magsasama kami. Ipinagdarasal ko sa Diyos na hindi niya maisipang bumalik sa San Martin.
Bumalik? Malabo yun. Umaasa ako magiging masaya rin siya pagdating ng panahon. Pero wag na sana siyang bumalik. Hindi na niya gugustuhin bumalik pa sa San Martin de la Costa. Sinisiguro ko sa'yo hindi na natin siya makikita muli. Sana nga pakinggan ka ng Diyos. Talagang iba ka na ngayon, Esteban. Ang akala ko nga nagbibiro si Belia. Kahit naging magkalaban tayong dalawa, handa akong makasama ka sa trabaho dito sa club kapag nabili na to ni San Enis. Anong ginawa mo para makumbinsi siya? Konting power of persuasion lang. Salamat, Esteban. Isa ka talagang mabuting kaibigan. Utang ko sa'yo to. Hindi. Wala to kung ikukumpara sa lahat ng tulong mo. Dahil kung hindi mo ako kinumbinsi na gawin ito, hindi sana nagbago ang buhay ko. Pag may nakakakita sa akin, hindi na sila natatakot. Masaya ako para sa'yo, Esteban. Naniniwala ako makikita ko rin balang araw ang babaeng nararapat para sa akin. Ang babaeng pakakasalan ko at magiging ina ng mga magiging anak ko. Dapat lang na maging masaya ka, Esteban. Eh, ikaw, Belia. Hindi na ako sasaya. Hindi na. Mababaw ang kaligayahan ko. Makita lang kita. Malaman ko lang nakasama kita. Na ikaw ang asawa ko at ama ng mga anak ko. Gusto kong mangako ka, seryo. Susundin kong gusto ng Diyos para sa atin. Seryo? Seryo, anong problema? Nung tumawag ako kay Padre Porres, sinabi ko sa kanya magrenta ng bahay para sa akin habang kinukuha ko ang Hacienda Santibáñez. Bakit hindi mo subukan magsimula ng bagong buhay? Hindi pwede, Brenda. Hindi pwede. Gagawin ko lang yan kapag nakapaghiganti na ako sa kanilang lahat. Kailan darating ang panahon na yun? Hindi ko alam. Basta ngayon, iisa lang talagang nasa isip ko. Ang babaeng yun. Nakaibigan niya. Si Inocencio del Castillo Igor Cuera. Natatakot akong kapag tapos na ang divorce case namin ni Sergio, magpapakasal silang dalawa. Hindi ko mapapayagan yon, Brenda. Maniwala ka. Gagawin ko ang lahat para mapigilan ang kasal nila. Hindi ko sila hahayaang makasal. Seryo, utang na loob. Anong problema? Anong problema, mahal ko? Wala. Wala. Sa itsura mo, para kang nakakita ng multo. Walang pipigil sa atin, Inocencia. Wala. Kahit ang nakaraan. Kahit na ang nakaraan. Hindi mo ba naiisip na masyado mo siyang mahal para magawa mong sirain ang buhay niya? Oo, mahal ko siya. Pero gusto ko siyang sirain at ang pamilya niya. Nasimulan ko nang sirain sila. Hindi na babalik sa dati ang buhay ni Renato at Angelica. Pinabagsak ko na silang dalawa. Kaya hindi na nila makakalimutan ng pulubing si Marimar Perez. Mababa ako dati. Pero hindi na ngayon. Si Sergio naman, may plano rin ako sa kanya. Pero siya ang ama ng anak mo. Ang anak namin ang tanging dahilan kung bakit may koneksyon pa rin kami. Kahit ayaw ko. Nananalaytay sa mga ugat ni Cruzita ang dugo namin ni Sergio. Pero hindi yun sapat, Brenda. Hindi yun sapat. Kung galit ka sa kanya, bakit hindi mo nalang siya iniwan sa bundok dati? Oh, ayaw mo siyang mamatay dahil mahal mo siya. Mahal ko siya. Pero namumuhi ako sa kanya. Dapat mawala sa puso ko ang isa sa dalawang nararamdaman kong yun. Kung hindi, ikaw ang masisi. Me llenas de ilusión, hijita, hijita mía, tesoro.